Welcome to my YouTube channel. This is Jenny. Kumusta po kayo? Ang videong ito ay continuation po doon sa video na in-upload ko po the other day about scammers alert. So, ayun, naputol ang video dahil it's already more than 10 minutes. So, very hard na for me to upload the video in a fastest way. So, pinutol ko siya. This is the part 2 sa Scammers Alert. So, going back to our topic or story about po sa APAM na nag-send po kuno sa akin ng parcel or package, which is ang laman doon is engagement ring, mga chocolates, at pera na nagkakalaga ng $18,000. So, napakalaki, no? So, that's roughly 900,000 pesos. So, almost 1 million siya. Or roughly 1 million talaga. Yung ano natin doon. Kasi dollar. Pero, ang mali doon is that nasa German siya. Tapos, ang nakalagay doon sa kanyang email is dollar. At saka doon din sa kanyang isinend na parang sort of receipt. So, ayun, going back, sinabi ko sa last video na meron siyang ibinigay sa akin na tracking number, which is, matcha-track ko daw doon ang status ng parcel, kung umabot na ba or nakarating na ba sa Pinas, which is, nung itsunak ko siya, the following day, after kong ma-receive ang transaction number, na siya, parang sending na, kumbaga, no? Papunta na siya ng Pinas. And the following day, itchinek ko ulit, nasa Ninoy International Airport na. Nagtaka ako, guys, kasi pero hindi ko na pinag-ano talaga. It's not a big deal because alam ko na before kong trace or trinak ang tracking number, may mga mali-mali na eh. At saka may mga narinig na ako sa mga news na nangyayari ang mga scams na ganito. Especially, ilang days pa lang po kami nagkakashat at hindi ko pa siya nakikita kahit sa video call. Hindi po kami nag-video call. Through email lang. So, nag-offer agad siya sa akin ng parcel at malaking pera. So, doon pa lang sa kanyang fees kuno sa kanyang parcel, dollar ang nakalagay doon, which is mali, no? Ako hindi po ako suhito sa mga dollar, but ang alam ko sa Germany it's not dollar, or sa London it's not dollar, it's that's gonna be euro. So yun po yung currency nila doon. So mali na doon. At saka aside pa doon, bakit ilalagay ang pera doon sa package na pwede naman siyang i-transfer? So that's very impossible. When I asked him, bakit ilalagay mo doon na pwedeng ma-scan yun, sabi niya sa akin, it's all good, super safe daw siya at wala daw akong bayaran. Now, nung na-check ko na siya, it's pending sa Ninoy Aquino International Airport ko, no? Because meron akong babayaran na parang clearance fee, administrative fee, something like that, amounting of 13,700. Asan ako kukuha ng pera na wala nga akong trabaho? At that day mismo, na-track ko ang parcel ko, no, na nasa Ninoy International Airport. Nag-email agad itong si Afam sa akin. Sabi niya sa email niya na, I received an email also from the courier na may babayaran ka daw na 13,700. Kindly fix that as much as possible. Maka-down ka ko ng half of it para at least secured ang parcel. Nag-email ako sa kanya, sabi ko, sinabi ko na sa iyo before you send the item, or after you send, the day you send the item, the parcel, na smell fishy. If this is the same case na nangyari sa mga na scam, which is meron silang babayaran, nagkakamali ka kasi wala talaga akong pambayad. So yun, sinabi ko na yan sa'yo. Nag-email ako. So what happened today is that
magbabayad ako ng 13,700 for what? For what? Na wala nga akong kapera-pera. So, binanatan ko talaga siya sa email. Kasi, scammer. Sabi ko sa kanya, masaya ka ba na yung kinakain mo is galing sa panluloko ng mga tao? Masaya ba kayo na nakakapanloko kayo ng mga tao? Well, kung masaya kayo, go. But, nagkamali ka ng lulukuhin mo. Kasi, mas matalino ako sa'yo. So, after that, wala na siyang email, wala na siyang response, yung mga malulutong yung I love you, mga sweet, parang lalanggamin ng mga message, wala na. Kasi, ko na siya, pinanatan ko na siya talaga. At, sabi ko sa kanya, ni Singkong Duling, wala kang makukuha sa akin. Wala kayong makukuha sa akin. No? Kasi, isaksak mo yan sa baga mo. Sabi ko, isaksak mo yan sa baga mo. Hindi ko kailangan ang mga material things na yan, yung mga magagarang mamahalin at saka pera. Dahil nasanay po ako sa kawala. Nasanay po ako sa wala. Nabuhay po ako sa sa walang-wala. Kaya, hindi ako magkaka-interest, lalong-lalo na, maglalabas ako ng pera. At para sabihin ko sa'yo, wala akong pera na pambabayad siya at hindi mo ako maluloko. Nagkakamali ka. Bye. Yan ang sabi ko sa kanya. So, yun lang. Guys, kayo guys, na may mga nag-aano ng affirm. Actually, hindi ko naman siya message eh. Siya lang naman yung nag-message sa akin doon sa dating app. At, inanuhan ko lang, syempre, no, nandoon tayo para maghanap ng atin makakasama sa buhay soon. But, just, for your information, nangyari to, hindi siya na nagloko ako sa kay Dave. Ko lang, syempre siya naman yung nag-offer sa akin at saka yung email na yon, yung email niya sa akin is matagal na, that's before David pa. Nireplyan ko lang. So ayun, nag-reply siya, manluloko pala ang buwan, no? Baka nakikinig ngayon si Dave. Hindi, we're all good. Okay naman kami at walang problema. So ayun lang, para sa mga naghahanap dyan, huwag kayong basta-bastang bibigay. Kasi maraming mga instances ng ganito, ay mga matatanda, wala silang pinipili guys. Matanda ka man or basta makakalabas ka ng pera, gora. No? Basta malulungko ka nila. So, ayun. Basta mga ganitong instances, yung makakachat mo lang ng 3 araw, yung consecutive ba, na 3 araw magkakachat tapos mag-o-offer na sa'yo ng something lalo na may pera, engagement ring. So, maluloko yan. Alright? So, if you haven't subscribed to my YouTube channel, please consider to subscribe because mag-update tayo ng mga ganito, na mga topic. At kung may mga tanong po kayo, please i-drop nyo yan dyan sa comment section para masagot ko agad-agad. That's all for tonight. Magandang gabi po.